Gagawa naman ako ngayon ng pintuan nitong bakod na ginawa ko dito sa palibot ng kubo. Para hindi na nga makapasok yung mga kambing namin dito at para hindi na rin nila sirain yung mga bago kong tanim. Malaki na rin pala itong mga bago kong tanim na sitaw, kaya kinakailangan ay magawan na rin sila ng gapangan. Kaya ngayong araw, isa din sa mga agenda ko ngayon ay magawan sila ng gapangan. Itong mga tulos na ito na gagamitin ko sa paggawa ng gapangan ng sitaw. Ito sana yung gagamitin namin sa paggawa ng bakod doon sa bungad ng farm. Kaso nga lang, sabi ko sa kapatid ko ay mas magandang ibakod namin doon ay yung nabubuhay katulad ng kakawati o madre kakao kung tawagin sa amin. Kaya naman itong pinagkukuha niyang tulos ay hindi lang din namin nagamit. Kaya ngayon ay gagamitin ko na lang sa paggawa ng gapangan ng mga bago kong tanim. Bali nag-uumpisa na rin kasi ulit akong magtanim ng mga gulay-gulay. Para naman paglipas ng ilang araw ay maging luntian ulit itong paligid ng kubo natin. At syempre hindi lang para maging luntian ang paligid. Higit sa lahat ay para na rin makatipid kami sa araw-araw, para hindi na rin kami bibili ng mga gulay o kahit anong mauulam. Lalo na nga yung mga rekado na ginagamit natin sa pagluluto, yan nga yung mga madadalas nagmamahal. Lalo na at pangunahing pang araw-araw natin ginagamit ang mga rekado. Kaya naman gagawan namin ng paraan para makatipid kami kahit papano. Susubukan ko nga magtanim ng mga rekado na pwedeng mabuhay dito sa lugar namin. Katulad ng bawang, luya at sibuyas, pati na rin paminta. Diba nabubuhay din naman yun dito sa Pilipinas. Katulad ng mga kamatis, sili na pangsigang, yung madalas na ginagamit natin sa paggigisa. Tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayong maggisa-gisa ng mga gulay o kaya kahit anong mga lulutuin. Kaya kinakailangan palagi rin tayong may rekado sa bahay. Sa ginagawa ko ng gapangan ng sitaw ay kinakailangan ko rin ng panali. Dahil ubos na nga yung mga panali ko sa paggagarden at sa paggawa ng bala. Kaya para may magamit ako at hindi na rin bumili, ito na nga lang din muna ang pinagkukuha ko, yung mga nasa dating gapangan nga ng patola. Alala ko tuloy bigla yung tanim kong patola dito, kung hindi nga lang siguro binagyo yun ay hanggang ngayon meron pa din. Pero hayaan nyo na yun dahil magtatanim naman ulit ako ng panibago. Kaya sa mga susunod na vlog ko ay makikita nyo rin na aani ulit tayo ng patola. Ang sarap kasi ng patola na yun at nakakamiss, hindi rin nakakasawa. Ang patola kasi ay bagay rin sa mainit na panahon, lalo na sa taglamig. Bali, igigisa mo nga lang din yun sa kamatis, sasabawan, tapos lalagyan mo ng miswan. Ako, siguradong pag may lagnat ka, hihigop ka nun, ay pagpapawisan ka, gagaling ka kaagad. Ito talaga sa probinsya, marami tayong pwedeng gawin na paraan para mabuhay sa araw-araw. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko dito sa probinsya, lalo na pag nasa bukid ka, na kahit gaano kasimple lang yung buhay natin ay napupunuan pa rin natin yung pang araw-araw natin dahil meron tayong pinagsamang sipag, tiyaga at diskarte. Sa wakas at meron na rin gapangan itong tanim kong sitaw. Siguro ilang araw lang ay makikita na rin natin may mga bunga na ito. Itong sitaw pala na ito ay hindi nga ito yung haba. Bale, ito nga lang yung maiiksi na sitaw. Pero nahaba at nagapang nga din yung puno nito, kaya ginawan ko nga rin ng gapangan. Paminsan-minsan ay hindi na nga rin naiisugan ni Papa itong mga alaga naming kambing dahil abala nga rin siya sa mga kaganapan niya. Tapos madalas naman ay inaatake nga rin siya ng sakit niya. Kaya minsan ay pinapakawalan na lang din namin sila para kahit papano ay makakain din sila ng damo dito sa paligid. Pero syempre hindi naman maganda at hindi rin pinapayagan na nakawala lang yung mga alaga nating hayop. Dahil baka makaperwisyo nga sila ng tanim ng iba. Dahil hindi na nga magawang maisugan ni Papa minsan itong mga kambing namin. Kaya gagawan ko na nga lang din yan ng paraan pag nakaipon-ipon na nga ulit ako. Gusto ko nga yan silang gawaan ng area lang nila. Parang yung ginawa ko nga dito sa kubo, nagbakod nga ako. Tapos ganun nga din yung gagawin ko sa area ng mga kambing. Pero syempre kailangan marami nga din damo dun sa pagbabakuran ko para naman dun na lang din sila kakain at hindi na nga sila lalabas. Tagal ko na rin kasi yung pinaplano at gustong gawin para hindi na nga rin mahirapan si Papa magsuga-suga ng mga kambing. Marami nga akong natirang biniyak na kawayan dito, kaya ito na nga lang din yung gagamitin ko para makagawa nga ako ng gate nitong bakod na ginawa ko para hindi makapasok yung mga kambing dito sa loob.
Habang gumagawa nga ako dito, bigla namang dumating yung mga kukuha ng barakong kambing. Bali, nagbenta kasi ako ng isang inahin na kambing sa kapatid ko. Tapos ngayon, dahil nanganak na nga yung kambing niya at buntis na ulit, kaya binalak niya na nga na ibenta. Dahil siguro ay nangangailangan din siya ng malaking pera ngayon. Dahil pangkatay nga ang hanap nung bibili at dahil sobrang naaawa din ako sa kambing, ayoko ngang katayin yun dahil inahin. Mag-aanak pa nga yun ng marami, kaya sabi ko sa kanya ay palit na nga lang kami nung barako kong kambing. Kaya inahin din kasi ang binenta ko sa kanya para naman may alagaan at maparami niya din at higit sa lahat ay makatulong nga din sa kanya. Kaya nung nalaman ko na ibebenta niya na yung inahin na binenta ko sa kanya at yung anak, ay sobrang nalungkot nga talaga ako. Pero naiintindihan ko naman dahil sa buhay natin ay parte na yung bigla ang mga ilangan tayo ng malaking pera. Kaya minsan yung pundar natin ay naiibenta lang din natin. Sa wakas naman at maiiwasan na rin ang pagpasok ng mga kambing dito sa kubo dahil meron na ngang sara. Buhay na nga rin itong munggo na pinunla ng mga pamangkin ko. At tignan nyo tong sinubukan kong itanim na bawang kung mabubuhay. Tignan nyo, buhay na nga din. Ibig sabihin, mabubuhay din talaga ang bawang dito. Kaya magtatanim nga din ako nito para hindi na nga din ako bibili ng bawang. Siguradong makakatipid din tayo dyan dahil isa yan sa pinakamadalas nating bilihin para may magamit tayo sa pagluluto. Ito naman yung sa dati kong garden at kahit papano naman ay may mga natira nga ditong tanim na talong. Kaso nga lang ay nangagkatumba na nga dahil sa bagyo nga na nagdaan. Pero dahil buhay pa naman sila at patuloy na namumulaklak at namumunga, kaya gagawan ko nga rin ng paraan ngayon para makatayo ulit sila at maging gumanda nga ulit ang bunga nila at dahon. May mga alambre din ako na ginamit sa ginawa kong gapangan ng dati kong tanim na patola. Kaya yun na lang din ang kukunin ko para may magamit ako dito at magawang ko nga ng paraan para mapatayo ulit itong mga puno ng talong. Tapos kapag namumunga na nga ay nabibigatan kaya natutumba nga din yung puno. Kaya kinakailangan ay may tatalian nga sila o gagawan din natin ng balag para naman hindi nga sila basta-bastang natutumba. Bago matapos ang video na to, i-update ko nga kayo kay Moon. Eto na nga siya, ang taba-taba niya na nga at ang laki-laki niya na din. Paano? Tignan nyo naman kasi kung gaano kalakas kumain. Siguro nga ay dahil dalawa na silang nakain. Ilang araw na nga lang din ay manganganak na rin siguro ito dahil napakalaki na nga din ng tiyan niya. Sobrang nakakatuwa at nakakawala din talaga ng stress si Moon pag nakikita ko siya. Alam niyo, sobrang excited na nga din ako sa kakalabasan ng kulay ng anak ni Moon. Sobrang paborito ko din talaga ang kulay na gray, kaya nga nagustuhan ko si Moon. Kaya ang gusto ko rin talaga ang maging kulay ng anak niya ay gray. Kaso nga lang napanaginipan ko nga si Moon na nanganak tapos pure white nga daw ang kulay ng anak niya. Paano ba naman yung magiging tatay nga ng anak niya ay pure white din? Pero sana ay gray pa rin ang kulay ng magiging anak niya. Kayo ba guys, anong hula nyo? White or gray? Pwede lang din kayo dyan mag-comment kung anong gusto nyo ng maging kulay ng anak ni Moon. Pwede nyo rin hulaan kung lalaki ba o babae ang magiging anak niya. Huwag nyo rin kalimutan guys ng gusto nyong pangalan ng magiging anak ni Moon para mapaghandaan din natin.